Lagot! Deadline pala ngayon. May nakalimutan ka ba? Ano nga bang kukunin ko? Ano ba talaga yung kukunin ko? May nakalimutan ka ba? Mali na naman. Ano ba yung password ko? May nakalimutan ka ba? Good memory makes a difference. Memo Plus Gold, pure and natural bako pamonyera. Lamang ang brainy good. Mahalagang paalala, ang Memo Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Kuya Kim, ano ba talaga? Magandang araw sa inyong lahat. Welcome to Ano Ba Talaga with Kuya Kim. This podcast is brought to you by the Pod Network and Spotify PH. Sa podcast na to, lahat pwede natin pag-usapan anything under the sun. Importante lamang after this podcast, dapat may natutunan kayo, natuwa kayo, na-inspire kayo. Dapat merong audience takeaway. Kung natutuwa po kayo sa podcast na to, pero bago tayo magsimula pala sa podcast na to, please press follow para dumami pa mga followers natin. And then, of course, rate the podcast na rin. Lagyan nyo ng 5 stars. Kung sa tingin nyo, maganda yung podcast. Kung hindi kayo nagandahan, 5 stars pa rin. Parang pakisama na lang. Alam nyo, ito pong guest natin today, ito po yung kaibigan ko. Itong taong ito, I ride motorcycles with him. I've known him for many years. Nakilala ko siya nung hindi pa siya kasing sikat as he is now. Isa siyang tanyag na plastic surgeon. Pero hindi lang siya basta plastic surgeon, isa rin siyang social media star. Sa TikTok, mapapanood nyo to. Sa Facebook, mapapanood nyo. Sa Instagram star din ito. Meron siya mga before and after. Walang iba kung hindi. Si Doc Yapi. Doc Eric Yapuangco. Yes, thank you very much for for your kind words. Ang ganda-ganda naman nung nakakatawa. Yes, thank you very much for having me, Kuya Kim. Yes. No, ako dapat ang matuwa nandito kami. Because alam niyo po, this guy, napaka-busy po nito. Ang daming trabaho nito talaga. Yeah. Kumbaga, nakapila po ang lahat ng mga babae. Siguro 90% kababaihan, no? Yes, 99% kababaihan. Nagpapaganda ng muka at nagpapalaki ng puwet. Yes, diba? yan ang sikat na sikat ngayon. Yung Brazilian butt lift. Exactly. But I met you, Doc. You were always a plastic surgeon since I met you. Yes. Pero nag-boom ka the past 5 years. Yes. Ano ang nangyari, Doc? Malaking bagay ang social media. Everything, I'm very thankful na dahil sa social media. Kasi kung wala yun, I will not be here. Wala si Doc Yapi, and yung before and after ng mga pasyente. Dati Doc Eric naging Doc Yapi bigla. Yes. Dahil ba sa social media yung transformation from Doc Eric to Doc Yapi? Yes. When I was starting, kasi syempre, no, parang ang pangalan ko, Yapuangco. Even, pati mga anak ko, hirap-hirap sa spelling na pangalan ko. Yapuangco. Yapuangco, di ba? Some people call you Yapchanko, Yaptanko. Exactly. Lagi may nawawalan letter. kaya sabi ko, Yapi na lang yan, Yapi. Doc Yapi. At least, di ba, may tunog na, at least medyo madali pang maalala. But I remember, Doc, isa sa mga famous na patients mo, si Sander Ford. Yes. Di ba? Siya po yung doktor na nagpapogi sa parang impossible dream pero naging sobrang pogi. Si Sander Ford. Yes. Kwento mo sa amin si Sander Ford, Doc. Bale, nag-viral. Well, a lot of people think it was a marketing plan. Actually, sa totoo lang, blessing yun. Sa totoo lang, blessing. Bakit naging blessing si Sander Ford? Kasi nga parang si Sander Ford kasi medyo sikat siya dahil diba, pangit siya pero pangit si Sander Ford? Medyo mong pinipig. Tapos mayabang sa social media. Mayabang. And then nag-message sa akin dati. Sabi niya, Dok, baka pwede akong makapag-exil. If not, discount na lang. Kasi para marami na atang kaibigan niyang inoperahan. Okay, sabi ko, sige. Tapos nung nakita ko siya, mukhang kaya kong pagwapuhin to. Okay, so fast forward, kinuha siya ni Corina. Actually, una ayaw pa nga Kasi parang hindi lang pinapansin. Kasi sino ba itong Sander Ford? Sino ba ito si Marlu Arizala? Marlu Arizala. Yes. Tama. So, yung time na yun, kausap na niya si Jessica Soho. Tapos sabi ko, kung hindi niyo kukunin to ni Jessica Soho. Dali-dali sila. Padala sila mga cameramen. And if I'm not mistaken, yung
nung pinost nila yon, it was one of the highest ratings sila. Yeah, so nag-viral talaga. Napanood ko yun eh. Oo. Pinag-fashion show nila si Marlo. Exactly. Habang lumalakad, sabi ko, siya pa yung dati? Exactly. Kasi nakita ko yung dati. Talagang Grabe, diba? bisaklat eh. Oo, grabe. Pero pagkatapos, pogi. Oo, pogi. Mukhang tao talaga. Oo. Mukhang tao. Alam mo, nakakatawa yun eh. They gave me 1 month. Inopera ko siyang September 1, nirelease nila mga somewhere October 1. Parang, ako mismo kinakabahan, parang, pogi kaya to. Siyempre, di ba? Tao lang naman ako eh. Naging okay. Ano mga ginawa mo kay Sanderford? I did a rhinoplasty. Rhinoplasty o sa ilong? Yes, and na chin augmentation. Kasi medyo kulang ang chin niya. So, hinabaan ko. And then, nag-fillers kami ng dito sa masseter. And then, syempre, mga nagluta tayo para pumuti, nagpakinis, lahat ng derma pa. So, inayos Pati talaga namin. inayos mong hipin. Yeah, there's a doctor who did the teeth also. Sabay-sabay lahat yun. In 1 month lahat yun. Okay. Oo. Tapos, pumogi. Yes, talagang inabangan ng tao. Nakakatawa kasi nung nag-post pa lang yung manager niya na inoperahan siya, siyempre binabash na siya, no? Tinatarantado siya. Sabi niya, nako, ba't yung pag ginawa yan? Mas maugali niya. Speaking of masama ugali, bakit sinasabi ng maraming tao, masama daw ugali ni Sanderford? Well, I think kasi that's how para siya sumikat. Kasi 'di ba, para ba siya sumikat? 'Di ba? Parang tinatarantado niya yung mga ibang sikat eh. Well, naalala ko, Diba? yung gwapo na siya, Oo. sinabihan niya na si Catherine Bernardo Yung may Oo. physical defect. Exactly, di Oo. ba? So, syempre, lahat ng, alam mo naman, medyo sagrado si Catherine Bernardo eh. No touch yun. Binangga niya eh. So, lahat na-cancel tuloy. Na-cancel. Hindi, naalala ko pa, speaking of cancellation, no? Naalala ko, he was supposed to be a guest in one of the shows dito sa ABS-CBN. Yes. Pinagsisigawan yung gwardya, Brad. Oo. Oo. Naban siya from entering ABS-CBN for a long time. I think hanggang ngayon. Yes. And ano pa, actually, sayang nga siya kasi may show na siya. Oo. Sinasama na siya sa show, na-cancel. Kinancel siya. Kasi may And then- attitude. Yes, exactly. Medyo may attitude din. Oh. And then, yung, di ba, I think nag-guest siya kay Vice Ganda. Tapos, di nila in-air. Sa sobrang sama ng loob nila. May ganun, ha? May ganon. So, hindi mo napaganda yung ugali niya, Doc? Kala ng spiritual healing na siguro ng batang yun. Well, of course, we cannot judge. No? Ito yung nabasa lamang natin. Exactly. But I'm sure merong redeeming value. At one point, Sanderford will realize Yes. na kailangan din ayusin ang kalooban. O baka naman maayos at hindi lang siya naiintindihan. Exactly. Magkano ang nagastos si Sanderford kung lalagyan mo ng financial value yung ginawa mo sa kanya? Yung time na yon, that was way back in 2017. I think roughly siguro mga nasa 500,000. 500,000. 2017. Roughly nasa 500,000 yan. Kung lumapit si Sanderford sa'yo ngayon at sinabi, Doc, ayusin mo ako ulit. Ayusin mo o hindi? Kaya naman, pwede naman. Sanderford, narinig mo, ha? Sabi ni Doc, pwede pumunta ka na naman sa kanya. Take Kasi two. parang bumalik sa dati. But ganun ba ang plastic surgery? No. Bumabalik sa dati? Hindi babalik. Well, kasi ang problema doon, tumaba na rin siya eh. And then, hindi na na-maintain yung balat niya. So, kaya medyo parang, oh my God, what happened to you? Medyo pumangit na naman ulit eh. So, kaya sabi ko, balik ka rito para ayusin natin. Problema, I think, taga malayo siya eh. Sabi ko, tumaka rito, ayusin natin yan. Ako bahala sa'yo. And then, hindi siya mabalik eh. Sabi ko, parang Niyayaya ka na pala, Sanderford. Ayaw mo bumalik. Marlu. Exactly. O yan. Sa mga nakakakilala po kay Marlu, sabihan niyo po, sabi ni Doc Eric, Doc Yapi, pwedeng bumalik. Yes, exactly. Dito lang, ako bahala sa'yo. Doc, napapansin ko sa mga social media accounts mo, may mga sumasayaw, mga before and after. Noong panahon ko, hindi ginagawa yan eh. Yes. Kinakahiya dati ang plastic surgery. Yes. Pag nagpagawa ka ng inong, wala nakakaalam. Yes. Pag nagpagawa ka ng boobs Yes. o ng puwet, sikreto yan. Lahat Pero ngayon nagtatago. pinagmamalaki eh. Yes. Paano mo nagawa yan, Doc? Okay, nakakatuwa no, nung sisimula kami kasi, 'di ba, ang uso kasi diyan paramihan na artista eh. 'Di ba? I'm sure naman everybody knows. Of course, si Doc Vicky Bello, Yes, Manny exactly. Paikalayan, Yes. paramihan ng mga Paramihan endorsers na na big artista. stars. Yeah. Exactly. So, sabi ko, sino ba ako, 'di ba? Para kumuha ng artista. Kung kuha ko ng isang artista, the following week they'll just get a bigger one. Kukuha sila ng masikat. Sabi ko, paano ko lalaban siya kung wala naman akong pera, 'di ba? So, sabi ko, I'll post kaya my before and after. So dahan-dahan, lahat na pinopost ko, nakikita ng tao, and then pasikat na pasikat. Eventually, una nga, syempre, nagsimula ka, wala ka naman pangalan, bigyan kita ng discount, post kita.
May Ganun ganun. Nung una. Kasi syempre, nung simula ako, basta lang may maiwi lang ako, magkano lang presyo, sige, pwede na yan. Basta hindi lang ako abonado, gawin ko na yan. Kasi kailangan mo rin mag-train eh. Syempre, hindi ka naman magaling sa umpisa eh. Di ba? Parang skills yan eh. The more you do it, lalo kang gagaling eh. So ako, nung time na yun, sige, kung magkano ba budget mo, sige, pwede na. Basta post kita ha. So pumapayag sila. Eventually, nung sumisikat na ako, syempre, hindi na kami nagpapadiscount. Naging culture na sa tao. Na parang, parang gusto ko rin ma-post dyan. Kaya alam mo na sila, after 4 weeks, darating ang pasyente, nakabihis na, dialed up na, Dok, gusto magpa-TikTok niyan. Dok, gusto magpa-post yan. So, sila na, nakakatawa nga, sila na yung proud mismo, naging status symbol. Akalain mo. Yeah, Yung dating kinahihiya, naging status symbol. Exactly. Ano ang pinaka-popular na surgical procedure na ginagawa mo? Well, ang pinakamarami pa rin is nose, rhinoplasty. Rhinoplasty pa rin. So, yun ang pinakamarami pa rin. So far, I think I've done like 5,000 noses. 5,000 noses? Yes. Ilang ilong sa isang araw ang ginagawa mo? Usually 3, 3 ilong. 3 ilong? 3 ilong, oo. Mahirap ang gawin ng ilong ng Pilipino. Yes. Actually, ang ilong kasi ang pinakamahirap eh. Sa lahat ng ginagawa ng plastic surgeon. Bakit? Ilong. Kasi every millimeter counts. So, lumihis ka na ng konti, hindi na pantayan. So, magreklamo ang pasyente. So, unlike di ba sa tummy tuck, lumihis ka ng 1 inch, hindi mapapansin ng pasyente yan eh. Sa ilong kasi, bumaba na ng konti yan, ayaw na nila yan. Kaya umangat na ng konti, di ba? So, there's very small room for error. Pagka may error, nagreklamo ang pasyente. Yes. Naayos ba yan? Lahat na maayos naman. Nagagawa pa naman ng paraan. Siyempre. Kumbaga, talaga, kaya ako, dinadahan-dahan ko. Kaya nililimit ko sa 3 per day. Kasi nga, ayokong madaliin ang kada isang surgery. So ikaw ang gumagawa ng lahat ng yan? Yes. Although I have assistants who help me, pero syempre, ako pa rin ang crucial parts. Yes. Kumbaga, parang open heart yan, di ba? May magbubukas, may magkukuha ng ugat, di ba? Tapos ako parang sa amin, may kumukuha ng tenga, and then, pero ako yung mga crucial parts, ako pa rin. Ano nangyari sa ilong ni Michael Jackson? Okay, he's had like several surgeries done. I think if I'm not mistaken, parang 7 ata ginawa niya eh. Ang problema kasi sa nose, no, hindi ko kasi kasi ibang pasyente kasi parang ang tingin nila parang sapatos lang yan eh. Dok, parang hindi ko type to. Iba naman, hindi ho ganun yun. Dapat kasi yan, let's do it right the first time. Ang problem kay Michael Jackson, hindi siya nakukontento. So I think he's done 7. So, yung scars kasi form, every time we do surgery, padami ang scars yan. And yung blood supply ng balat niyan is pakonti na pakonti. Eventually, namatay yung balat niya. Ayun. So, they had to get a flap. So, eventually, parang nag-fillers na lang din sila. Oh. So, nagka-problema yung balat ng nose niya. Ganun pala yun. Yes. Kaya ako, dapat yung ganyan. Dapat minsanan lang. Dapat, I tell patients, go to the right doctor. Huwag nyo titipirin. Iba kasi nagtitipid eh. Diba? So, doon nagkakaleche-leche eh. Speaking of pagtitipid, magkano ba magpaayos ng ilong, Dok? Okay. Sa akin, it starts at usually, depende kasi kung gaano karaming gagawin. No? So, paggilid lang, 50. Ngayon pag virgin case, lahat gagawin. It starts at 180, all the way hanggang 400 yan. Depende kung anong gagawin. Depende gagawin. Yes. Kung ang ilong ko, gusto kong gawin ilong ni Piolo Pascual, magkano abutin, Dok? Kung virgin case ka, siguro sa 180 ka. 180 ka. May kataasan naman, Dok. Ibig sabihin, marami kang gagawin. Medyo 180? 180. Sabi ko, mura nga yun eh. Oh. You know why? Sabi ko, magkano iPhone? 100, 120. Oh. Gagamitin mo 1 taon. Next year, tapon na, balik ka na ng bago. After 1 year, mabagal na baterya nun. Exactly. Oh. Palit ka na naman. Pag maglumabas ang bago, palit ka na ulit. Yung ilong mo, 180. Ilang taon mo gagamitin yan? For life? Mura pa rin siya. galing. Diba? Tama naman. Mura pa rin. Investment. Exactly, investment. Di ba? Sabi nila, Dok, sa'yo daw, pag magpapagawa ng ilong, pwede hulugan. Totoo? Pwede sila mag-credit card. Credit card. Yeah, and then they can Deferred payment. Deferred payment. O, hulugan yun. Pwede. Actually, yung mga, I think, meron nga iba naggagawa. Parang yung co-op. Parang paluwagan. Tapos pag nabuo na nila, and then gagawin na yung surgery. May mga ganun. Sinabi mo, Doc, minsan Layaway po, plan, ikakwento ko po layaway sa inyo, plan. no, sa mga followers po natin, si Doc Yapi, gines ko minsan sa TikTok Lab. Yeah. Yung nalaman ng mga, meron kami mga stylist doon, meron kaming mga makeup artist, mga LGBTQ mga barkada natin, no? Siguro mga 5 sila. Nung nalaman nila na si Doc Yapi ang guest ko,
pa, nag-meeting. Nag-meeting ang mga bading. Pagdating mo, nag-propose. Pwede po bang group discount? Mag-discover. Group discount. Iba-ibang gagawin. Tapos group discount, mas malaki dahil libas sila. Pwede Yan, naman. Pakala na sina Kimmer. Yan, sina ano. Pwede. Madali na pag-usapan. Madaling pag-usapan. Parang na-democratize mo ang plastic surgery. Yes. Oh, kumbaga, at least ngayon ang tao kasi medyo madali na pag-usapan. Oh. Dati kasi ang thinking ng tao, pangmayaman lang yan. Di ba? Pangmayaman lang. Sabi, I tell them, hindi naman pangmayaman yan. Siyempre, mag-iipon ka ng konti, pero it's affordable and everybody. And you said it's an investment. Exactly. Oo. Oh, so, pinaka-popular ngayon, rhinoplasty. Yes. Ang rhinoplasty galing sa dalawang Greek words na rhinos ng ibig sabihin ng ilong at plasty, pag-aayos. Yes, Pag-aayos yes, ng ilong. exactly. Ang second most popular would be what? The Brazilian butt lift. Brazilian butt lift. Yes. Yung parang ang lapad ng Brazilian butt lift, ang laki-laki ng mga puwet. Uso ba ngayon yun? Yes. Dati kasi nung panahon ko, ang uso matambok lang. Yes. Ngayon pati malapad. Medyo Dapat- malapad ang balakang. Ang goal dito maging hourglass. Ah. Yes. And thankful kami dahil sa Kardashians. Sila nagpa-mainstream yan eh. Tony Fowler. Tony Fowler. Sa Philippines, si Tony Fowler. Ikaw bang gumawa kay Tony Fowler? Yes. Uy. Oo. Uy, isa pang trivia kay Tony Fowler. Si Tony Fowler po, once upon a time when she was starting out sa career niya, kasama po namin na sa season 1 nag-Showtime Yes. bilang Showtime dancer. Yes. Hindi pa siya mayaman nun. Oo, Ngayon, oo. napakayaman na. Oo. Pero ako, I proudly say that Tony Fowler was a product of Showtime. Doon siya nagsimula. Ilang and- taon din siya ron? I think, 2 years Mga ba? 2 taon, under Kuya Mel. Doon nagsimula. Mga dancer Doon ni Kuya nagsimula. Mel yan. Yes. And then, actually, si Tony, when nakilala ko siya, nasa R-Breezy, pero hindi pa siya sikat nun. Kaya medyo malaki na pinagsamahan namin ni Tony. Swerte din. Oo. Galing. Ikaw pa lang ang nagpaganda ng katawan ni Tony Fowler. Inoperahan namin buong pamilya niya eh. Bakit tinawag na Brazilian butt lift? Bakit hindi Filipina butt lift, American butt lift, Canadian butt lift? Bakit Brazilian? Okay, ang nag-invento kasi ng procedure is taga-Brazil na doctor. And then, it's basically yung, di ba, nauso dati liposuction eh. So, instead of naisip ng mga doktor na taga-Brazil, what if i-inject kaya natin yung taba na yan? Imbis na tinatapon yung tabang nakuha sa liposuction. Binabalik. Yes. Ibalik kaya natin. So, nagsimula sila sa breasts, sa butt, tapos nakita nila, maganda yung survival. So, yun. And then, So itong nasa Brazilian butt lift, hindi pala yan silicone. No, it's not. Kadalasan silicone implants ang nilalagay dyan. Dati. Pero I used to ang do that silicone too. implants daw, pagka nami-misplace, nagbabago ng lugar. Ang lakas ma-displace at siya hindi lang masakit din kasi hinihiwa mo yung muscle para ilagay yung muscle implant sa loob. And plus may lifespan. So, Ang kumbaga, Brazilian butt lift, walang lifespan. wala. Basta mabuhay yung taba na yan, that's for life. So hindi na sayang yung... Pwede ka magpa-liposuction, magpapatanggal ka ng taba sa bewang. Yes. At ilalagay sa puwet at sa boobs. Yes. Ang galing, yes, ano? Yes. So, hindi, walang tayang, walang tapon. Walang tapon. So, I think Magkano all ang natural. isang Brazilian butt lift? Okay, it ranges from 300 all the way to mga 4 to 500. Medyo may kamahalan pa ng Brazilian Medyo. butt Kasi lift. matagal na procedure yan eh. Matagal meaning ilang oras? It takes about mga 4 to 5 hours. Yung basic. 4 to 5 hours. Okay. Ano ang pangatlong pinaka-popular na operasyon? Breast. Breast augmentation. Yes, for me. Okay. Ano naman ang ginagawa sa breast augmentation? Pareho rin. Taba rin. No. Ginagawa, we open up, we make a small cut, and then underneath the muscle, doon natin ilalagay yung implant. Siyempre, by nature naman, ang Pinoy medyo maliit talaga ang breast. Medyo flat-chested. Kaya medyo common talaga. Bakit ang breast augmentation halata dahil parang tumitigas ang suso ng babae? Okay. One of the most common complications of a breast augmentation is a capsular contracture. Capsular contraction. Kasi remember, foreign body yan eh. Yeah. So, pag naglagay ka ng foreign body, a capsule will fall around it. Kasi syempre, puprotektahan ng katawan mo yan eh. Ang problema lang, sa ibang tao, yung capsule na yan, naninigas. Kaya minsan sumasakit yan. Dok, parang masakit yung boobs ko. Para sa mapapansin mo, hindi pantay yung boobs nila. Isa mataas, na mababa. So, nangyayari yan. Actually, in some studies, minsan it will say na as high as 50%. Of operations. Nagkakaroon ng capsular. Yes. Ako naman, in my experience, hindi naman ganun kataas. Pero it happens. And the problem with yung capsular contracture, hindi pa rin natin alam kung anong dahilan. Some would say dahil may konting blood. Some would say kasi may powder yung gloves. Some would say baka may bacteria. So that's why ang daming mga doktor, madaming mga ginagawa
mga protocol. Maglalagay ng tape sa nipple, or magpa-powderless gloves, maglalagay ng betadine. So, hindi pa rin natin, ang ginagawa ko lahat. para ma-minimize lahat yan. Pero hindi pa rin tayo sigurado why it happens. May ganun pala. Yes. Parents, this is your cheat code to understanding your gamer kid. This is Keri Kita, Guide for Non-Gamer Parents. I'm Ray. And I'm Joey. Hardcore gamers, hardcore parents. Let's learn from each other. Dito, Keri Kita. Ang sabi nila, hindi na raw uso malalaking boobs ngayon. Ang uso daw ay maliit na boobs para nakakapag-sports ka. Yes. Breast reduction naman daw uso ngayon. Tama o mali? Breast reduction, pag ikaw ay mga double D, E, F, G. Ako, kasi nakakita na ako ron eh. Nakakita ka na ba ng boobs na talagang mas malaki pa sa ulo mo? Ang balita ko, Doc, yan yung mga hindi pwedeng tumakbo. Yes, kasi Dahil sa- hirap sila eh. Dalawang dahilan. Oo. Nadadapa sila dahil hindi na makita ang paa nila. At pag nalulubak, tumatama sa mukha, nagkakapasa. Nagugulpi yung mukha. Nagugulpi. Oo. Nalulunod. Oo. Nakakalunod yun. So yung mga ganung bagay, syempre, nagkakaproblema sa nape pain yun, back pain. So pinapalitan nila. So with that, mas gumaganda ang buhay nila kasi syempre nakakatakbo ka, mas makakagalaw ka na maigi. So Magkano ang breast augmentation at magkano ang breast reduction? ang breast augmentation, it starts at 190. Depende sa size ng implant. It starts at 190. Depende pag magli-lift tayo, depende sa lift, doon na magdadagdag. Yes. Kasi minsan may donut lift, may anchor lift, and then mayroong lollipop lift. So depende kung gaano Ano yung lollipop lift? Ano po yun? Depende kung gaano kalawlaw yung breast. Kasi di ba minsan mapapansin mo sa mga matatanda na nangyari, Parang lollipop na. dati kang cup D. Okay. Bumagsak na ngayon siya, hindi po mo nakalundo na. Nandun na sa tuhod mo. Ganun. Yes. Ang lollipop lift, it's around the areola and pababa. Kaya mukha sa lollipop. Yes. Okay. Napakarami natin matutunan. Marami. And then minsan naman may anchor lift naman. So it's around the areola going down, parang lollipop, pero may nakatawa. So parang inverted T. So yun yung mga lawlaw na breast. Yan. Ano ang pinaka-extreme na breast procedure? Yun, yung anchor lift. Anchor lift. Yun ang pinakamatrabaho. Trabaho na takes about mga 4 hours, 5 hours. Magkano anchor lift? It ranges from mga 275 to 300. Depende. Kasi daming tayo, sobrang tagal doon. Dok, maraming Pilipino chinito. Yes. Nagpapalaki ng mata. Anong tawag doon? It's called a blepharoplasty, upper blepharoplasty. Kasi di ba, mapapansin mo, ang mga Chinese, walang crease. Kasi Walang talukap. Kasi wala yung connection dun sa levator. So when you open your eyes, walang connection hanggang sa balat. Kaya ang ginagawa na, nagpapalagay ng connection na yun. So ginagawa natin, magkakatayan sa upper eyelid and then magkalalagay ng connection para pag nagbubukas ka ng mata mo, magkakaroon ng talukap. Parang double crease, double eyelid. Yun ang mangyayari. Yun ang nagpapatasa ng panga para maging kutis bigas. Ano ba yun? Okay. Sa Korea kasi, uso-uso yan eh. Kasi ang Koreans talaga by nature medyo boxy ang face. Malaki ang mapanga. So, ang ginagawa nun, they open here sa may gilagid, babawasan yung buto na yan. Dako. Diba? And then yung dito, liliitan nila para mag-V talaga. Yes. Para mag-hugis bigas. Yes, hugis bigas. Yun, sa Korea, uso-uso. Dito, we don't do that yet. Well, hardly anybody does that. Nabasa ko sa People's Journal nung 10 years ago. Yes. Isang may-ari ng beauty parlor, Yes. nag-i-inject siya ng Vaseline Naku. sa mukha. Oo. Hanggang gumagalaw na yung Vaseline. Oo. Ano yun? Unang-una, bawal yun. Pero Actually, bakit nila ginagawa yun? Okay, ang problema kasi, ang daming pasyenteng gusto mura. Diba? So, nauso kasi ni silicone oil actually yan eh. Silicone oil. Silicone oil. Actually, that's banned in the States. Dapat yan, bawal yan eh. Problema, meron pa rin dyan yung mga fly-by-night na nag-i-inject, tas mas mura lang, sisingil sila sa ilong. Tatanong ka, magkano singil sa'yo? Dok, 3.5 lang po yan eh. Dok, 7.5. 3.5? Oh, di ba? Anong gagawin doon sa silicone oil sa So, ilong? i-inject nila dito sa ilong para tumangos. Ano naman ang side effect nun? So, maganda siya sa umpisa. Maganda yan. Siyempre, magkaroon ng bridge eh. Problema, since it's oil, magmamigrate yan. So mamaya gumigilid na ngayon yan, lumalapad na.
Gaano katagal bago mag-vibrate? So usually, depends. Iba buwan lang, iba taon eh. So yung tendency ng pasyente, since mura lang, pa-inject ulit. So tataas na naman. Problema, palapad na. Mga miyayo yan. Kaya they look grotesque. Parang medyo, anong nangyari sa'yo? Pag kami nagkamaling ganyan, naayos ba yan, Dok? Kaya pang diskarte yan. Depende sa severity. Kasi minsan talaga, may namumula na yung balat dito. O may nakita. Ako may nagawa na ako pasyente dati. I did the forehead flap. Talagang nabulok yung ilong dito. Talagang pulang-pulan eh. Ang ginawa ko, tinanggal ko yung buong balat dito, yung buong ilong sa harapan. Kumuha akong balat sa forehead, ibinaba ko dito. Para may bago na siyang ilong. Yes. So yun ang ginawa ko. So sa awa ng Diyos, nabuhay naman. At nag-survive yung flap, gumanda na yung pasyente, and nag-asawa na siya. Galing. Yes. Nakakatawa. Ito yung mga part ng field namin na parang nakakatawa. Pag nakita mo parang, syempre medyo disfigured siya dati, no? Parang wala na siyang, parang wala na siyang hope. Nabigyan mo ng hope, tapos biglang ngayon, nag-asawa na. Nakakatawa. Yung liposuction. Yes. Yan. Paano naman yan, Dok? Okay. Masakit daw yan dahil tutusukin ng tubo at sisipsipin ng taba sa loob ng ang bewang mo. liposuction, no, I'll tell you, no, ang problema kasi ng tao, no, ang akala nila ang liposuction pampapayat. Hindi. Kasi may mga pasyente ako, Dok, 90 kilos ako, gusto ko bumaba ng 70. Pwede ba yun? Magpapalipo ako. Ay, hindi ho. Ang liposuction, ideally, ginagawa natin yan sa mga pasyenteng medyo may slim na. Slim na, pero may problem areas. Di ba? Minsan ang babae, parang payat naman. Nangyari. Pero may puson. Or medyo malaki ang braso. Or medyo may konting taba dito sa may wings. So, yun ang nilalipo natin. Sabi nila, Dok, ang liposuction, pag tinanggal mo yung taba dun sa wings, pwedeng lumipat at tutubo sa ibang lugar. Tama, mali? That's true. Kasi nga, since binawasan mo na yung tabasal area na yun, so if you gain weight, kasi you don't grow new fats. Yung fat cells mo, pag binawasan mo yan, hindi na babalik yan. So yung matitirang fat na nandyan, lumalaki na lang. Okay, so nangyari, tinanggal ko sa bewang mo, and then tumaba ka, baka lumaki dyan yung hita mo. Ay. Yes. O, diba? Pag nangyari yan, babalik na naman sa'yo. So, yeah. Life ulit. Ang paborito mong kliyente, nagpapaliposuction dahil balik ng balik. Hindi. Siya sabi ko sa nila, mag-lifestyle modification ka. Kailangan mo i-maintain yung weight. Kasi, laging tatanong yan, Dok, forever na ba yung resulta mo? Yung resulta mo yan, forever na yan. Basta you keep the weight. Kasi ngayari, 120 ka ngayon. Dumating ka sa akin after 5 years, 250 ka na. Ibang usapan yun. Kahit ano liposuction gawin. Exactly, diba? So, kaya, keep the weight. You have to keep the weight. And how do you keep the weight or lessen the weight, Dok? Parang turo mo, di ba? Diet and exercise. Di ba? So, calorie deficit. So, exercise ka talaga. Si Doc po, kasama ko po mag-exercise ito. Sabay po kami nagko-crossfit. Doon po sa Metcon Fitness. At hindi lamang po yan. Si Doc kasama niya yung anak niya palagi. At sabay sila nag-exercise. Exactly, yes. Ang dami namin ginagawa together ni Doc. Oo nga eh. Parang kapatid ko na to eh. At kasama kami sa Euro Monkeys. Yun po ang riding group namin. At of course, doon sa Brixton, yung mga barkada namin doon. Speaking of Brixton. Dahil dito sa, pareho na kami uniform. Naka-uniform na ako. Itong uniform Ikwento mo yung suot mo ngayon, Doc. Anong tawag dyan? Wabash. This is from Real McCoy's. Real McCoy's. Impluensya ko ni Kuya Kim to. Yung Wabash kasi. Wabash is a place in Washington, D.C. Okay. Diyan nagsimula yung ganyang klaseng weave ng tela. Yan ang ginagamit ng mga railway workers. Mga blue-collar job, mga railway workers. Ang tawag dyan, work coat or chore coat. Okay. Yan ang gamit ng mga nagtatrabaho sa railroad tracks. Pag sila nagtatrabaho. So, komportable siya actually. Komportable Yes, komportable siya. O yun namang pantalon. Ano tawag sa pantalon, Doc? Ay, hindi, wala. Hindi ka naka-selvage. Hindi ako naka-service. Galing ako pong operating room. Anong tawag sa salamin, Doc? JMM. Ano ba yung JMM? This is Jacques Marimage. Jacques Marimage. Impluensya din to ni Kuya Kim. Alam mo, magastos na kaibigan to si Kuya Kim eh. Ewan ko. Hindi, kami naman po ni Doc, we dress this way. Ito pong pagbibihis na ganito po ay investment. Yes. Kumbaga, kung bibili ka ng mga disposable clothing, Exactly. Pagkatapos ng 3 buwan, laos na, Exactly. papamigay mo ngayon o hindi mo na gagamitin, pag tinignan mo ang closet mo, punong-puno ng mga gamit na hindi mo na magamit. Yes. Pag bibili ka ng quality heritage clothing, gagamitin mo ng
dekada. Yes, that's At true. hindi lang yan. Sa mga kabataan ngayon kasi, Doc, uso ngayon yung thrifting. Yes, O yes. ukay-ukay. Oh, yeah, that's true. Oh. Some thrifted shops in America, mas mahal pa yung mga vintage eh. Yes, yes. Oh, totoo yan. At hindi na, ang maganda sa environment yan. Yes. Kasi imbis na dinidispose off mo yung mga gamit mo, You get to use. nagagamit, nabibenta mo pa. Yes, yes. Kaya actually, kaya ako nung nasimulan ako dito, talagang tuloy-tuloy na ako. Kasi nga, yung problema natin dati. Bili ka ng damit, after next month, hindi na. Wala na. Laos na. Tapo na yun. O kaya maluwag na. So ito, at least to, kahit gamitin ko na gamitin, ako kasi, Ipapamana mo na sa mga anak mo. yan, Doc. exactly. Ako pa naman sa umaga, ayaw ko nang isipin yung susutin ko. So ako, paulit na lang ito. Kaya nga, Pero quality. yes, exactly. So taon na, matibay pa rin. Doc, lucrative ba ang pagiging plastic surgeon mo? Aminin. Well, my wife's not complaining. Masaya si Mrs. Masaya si Mrs. Masaya si Hindi naman Mina. siya nagreklamo. Maganda po ang Mrs. ni Doc. Siya kasi may hawak ng pera eh. Of course. So, Yes. very lucrative. Yes, very lucrative. Yes, it does pay well. But then syempre, ang nakikita kasi ng tao lang is yung glamour eh. Yung social media. But ang hindi ko nila nakikita is yung hard work behind it. Of course. And I know that you're very hardworking. Yes, yes. Kumbaga, medyo stressful eh. Alam mo bakit? Kasi ang pasyente namin, these are mga normal na tao and they want to be super normal. Di ba? Kumbaga, kasi technically, yung pango, normal naman yun eh. Oo, Di ba? Pilipino Yung flat-chested, normal naman yun eh. Oo. Di ba? Yung maliit ng puwet, normal naman yun eh. Yung nga lang, they wanna be super normal. They want a bigger butt, mas malaking boobs, di ba? Mas malataas na ilong. So, ngayon, syempre, ang dating pasyenteng walang problema, minsan nagka-problema. Di ba? So, kaya that's why, sa aming trabaho namin, very, very little room for error. Kaya medyo stressful din siya. Tsaka may demanda yan. Oo, so, di ba? So, kaya kami, lagi may lawyer na nakatambay. Oo, diba? Bago magpa-opera, pipirma muna ng waiver. Mga consent, mga informed consent, mga waivers, and all of that, yes. Sino sa tingin mo, Doc, ang pinaka-successful plastic surgeon ever in the Philippines? In the Philippines, Financially? Marami actually. Number one. Well, syempre, we have to give thanks to si Dr. Vicky Bello. So, if si Dr. Vicky Bello is a cosmetic surgeon, di ba? So, siya kasi yung nagbukas ng pinto eh. Di ba? Siya yung parang masasabi nating dahil sa kanya naging naging mainstream. At naging aspirational. Exactly. Imbis na kinakahiya, exactly. talagang ginagawa. Yes. Ako naman, kami yung mga next wave of doctors. Siyempre, kaya ako sumikat dahil, hindi ko ginawa yung ginawa nila eh. Dito, kung ang ginagawa nila, iba gagawin natin. Kasi para magkaroon akong sariling identity. Nagmasa ka. Ginawa mong masa. Yes, exactly. Yung pang-star lang dati. Exactly. Sino sa tingin mo mas mayaman? Si Vicky Bello o ikaw? Siya po. Siya po. Doc Vicky. Doktora, hello. You are now a Sparkle star. Yes. You were signed up last year po. Si Doc Eric, si Doc Yapi, Yes. pumirma ng kontrata with Yes. GMA 7 as a new Sparkle artist. Exactly. Ikaw ang pinaka-bata. Ikaw ang pinaka-mature doon sa mga Sparkle artists. By the way, kasama ko po yung anak ni Kuya Kim to sa Sparkle. Yung anak ko po group. si Emma, 19 years old. Classmate ko po siya sa Sparkle. How's that going now, Doc? Okay naman. Actually, ako nagulat nga mismo ako nung pumunta sa clinic eh. Doc, we want to sign you up. Seryoso ka? Well, okay naman. What they do is kasi they find mga products and then for me to endorse. And then, so okay naman. Nakakatuwa naman. So, dagdag income. No? Kumbaga, Dadagdagan mo pa yung income mo, Doc? Kulang pa ba? hindi naman kulang. Kumbaga, I do it kasi para parang wala lang. Kumbaga, enjoy naman eh. Actually, masaya mag-social media, di ba? I'm sure ikaw yung post a lot. Part of our life already. Kumbaga, siguro sa ugali natin, kumbaga, hindi kasi, for me ang social media hindi pang lahat eh. Hindi. Kumbaga, ang wife ko would hardly post. Ang wife ko din. Di ba? Hardly. Kumbaga, effort sa kanya yan eh. Unlike tayo, may naisip ako post. Di ba? It's a creative outlet. Exactly. I would say social media is a neutral entity Yes. that can be used for good or for bad. Yes. You can be light to Yes. inspire. Yes. You can also be a depressing presence. Exactly. Di ba? Kaya ako, ang gusto ko kasi social media, panay good vibes lang.
Good Kaya vibes. ako, I don't post yung mga galit, yung nagrarant. Ako, hate ko yung ganun eh. Ako ang outlet ko social media, parang pang good vibes lang. Pag nakita, dapat mapapangiti. Exactly. At ngingiti naman talaga pag napanood yung Exactly, social media mo, exactly. Doc. Oo. Balita ko, Doc, magkakaroon ka rin ng hair transplanting soon. Yes, soon. We're just fixing the clinic soon. Kaya yung mga kalbo dyan, kami na bahala sa mga Kahit na napapanood. yung lolo ko na 85 years old, pwede? Oo naman. Actually kasi, gising yan pag ginagawa. Gising ka. So, medyo matagal lang kasi talagang planting rice yan. Kukuha ka isa-isa. Isa-isa? Isa-isa plant. Di ba dati-rati ang style ng hair augmentation ay bilog-bilog? Parang isang... Dati, una is yung kukuha ng strip. Naku, masakit yun. Di ba? So, kaya ang problema dyan, minsan pa nag-fail, di ba, eventually, Pag namatay. may guhit sa likod. Oo. So, ngayon, wala na. So, ibang techniques na, we harvest one at a time. One follicle at a time. Yes. So, kunyari, panot. Normally, start ka dyan mga 3,000 eh. Minimum 3,000 3,000 follicles. Yeah. Sa 3,000 follicles, kunyari, thinning hair lang yan. Yeah, Hindi pa yan kalbo. Hindi pa. Gaano katagal yan? Siguro, roughly mga 8 hours. 8 hours. 8 hours. At least. Masakit ba yung operation na yan? Hindi naman. Medyo tinutusok-tusok lang. At saka may anesthesia naman po yan. So, kaya, yun nga lang, ang nakakaroon dyan is matagal lang talaga. Siyempre, hindi mo pwedeng madaliin eh. Kasi talagang Hindi gusto ba mo nababato ang maganda. doktor niyan dahil iniisa-isa yung buhok? Medyo tsatsagain mo talaga yan. Kapag makakasiguro, apat na pelikula ka. Nanonood ng pelikula ang doktor habang nagkakabit ng buhok? Hindi, yung pasyente. Ay, pasyente. Oo It naman. takes a team. Kasi ang mangyayari dyan, pag hinarvest mo yan, so may naghihimay, and then may nagsaset. Di ba? So, kasi buo-buo pa yan eh. So, Saan hina-harvest? dito sa likod. Kasi mapapansin mo ang lalaki, no? Ang mga buhok na lalaki, hindi na. Ang naiiwan is dito sa likod. Di ba? So, that's why, doon tayo kumukuha. Pero syempre may limit lang kasi yan eh. The most makukuha mo dyan na hindi makakalbo ang tao is about roughly mga 12,000. 12,000. Sa 12,000, ito yung mga purong kalbo na to. So, Dadami yan. pero hindi, you don't do that. The most you go in sa isang session, 5. Kasi nga, para okay ang trabaho. Diba? So, yan. Normally, unahin mo yung forehead na, yung hairline. Para pag nagpa-picture siya, nag-selfie siya, medyo buo ang buhok niya. Yes. Pag numinipis lang ang buhok, pwede yun. Pag gano'n, nagagamot lang muna tayo. Gamot na muna. Kung kaya ng gamot, gamot na muna. Yes. Kasi 'di ba, ang buhok kasi natin mayroong buhay yan eh. 'Di ba? So mayroon siyang stages. So gagawin natin para mas matagal siyang matanggal. Yes. Ang tao kasi, would you know, ang normal sa tao is about 150 to 300. Normal yan. Yun na falling hair. Falling hair a That's day. normal. That's normal. Normal sa tao yan. Normal yan. Totoo ba, Doc, na pagka nagpakalbo ka, minsan nagtatampo ang buhok, hindi natutubo ulit? Hindi oh. Hindi totoo yun. Tutubo pa rin yan. Tutubo pa rin. Tutubo pa rin yan. Magkano naman ang hair transplant? Okay, so depending on how many follicles, magre-range yan. So, 200 to 300 to 400 hanggang 500. Depende yan. So may kamahalan because kasi minsan kasi labor-intensive. ibang tao dito sa kanto lang. Oo. So ilan lang, 'di ba? Mga ilan libo lang yan. So konti lang. So depends sa extent. So pero although ang pinakamaganda diyan is yung mga nandito na. Yung medyo tumataas na pero hindi pa sobrang kalbo-kalbo. Pag yung makintab na, pwede ba yun? Ang problema diyan pag wala ka na makunan ng hair follicle, wala Kasi na. makintab na eh. Wala na. Pwede ba kumuha ng hair follicle sa kamag-anak at ililipat sa ulo mo? Ay, hindi. Hindi pwede. Yung iba, ginagawa, pag medyo mabalbas, pwedeng kumuha dito. Yes. Sa palbas, ilalagay sa ulo. Oo, pwede yun. Pwede bang kumuha ng buhok sa kilikili at lalagay sa ulo? Pwede sa pubic hair. Hindi ko tinanong yan, Dok. Ikaw ang nagsabi niyan. Pero pwede ba? Para kulot. Well, technically pwede. It's Pwede. still hair follicle. Di pwede pala Pero na- yung alam, medyo kulot din yung... At saka may amoy. Lagyan natin deodorant. Lagyan natin deodorant. Rexona. O kailan magkakaroon ng ganyang service sa clinic mo? Soon. Malapit na. Oh. Ito, gawin natin sa'yo. Pwede. Minipis na yan eh. Kaya nga, so Saka sombrero ko. unahin na natin yan. Tama. Ano ang pinaka-complicated cosmetic procedure na kaya mong gawin, Dok? Well, for me, no, ako, ilong pa rin ang pinamahirap sa akin. Ilong pa rin. Talagang stressful eh. Kasi talagang yung 2 to 3 hours na yun, nakatutok ka talaga eh. Pero yung iba kasi medyo
matagal lang. Parang people think complicated siya. Body lift. When you do a body lift, lalo na ba yung mga pasyenteng nag-massive weight loss, di ba, nauso ang bariatric surgery. So dati siya 400, biglang naging 180, naging 200. Lawlaw na lawlaw yung buong katawan nun. So parang ginagawa namin parang manananggal yun. Ang hiwa nun, paikot, parang belt. Tapos ito yung mga pinopost naman may hawak at taba. Yes. Yun, tummy tuck yun. Mga tummy tuck, so may malaki doon. Anong ginagawa mo sa tabang hawak mo, Doc? Dito is post namin. Niluluto ho namin yung pang sinigang. Sarap ng tao yun. Cannibal pala no? Pero what's the medical protocol for that? There's a third party na company who gets it from us. So, kasi kumbaga mga biohazard yan So talagang you have to throw that may properly. ganun. Oo. And that's required by the DOH. So hindi pwede tapon lang sa lababo. Bawal yun. Bawal. Bawal yun. Merong isang, ito, kausap mo. Isang tao na sobrang physically challenged. Okay. Hindi siya kagandahan o kagwapuhan. Yes. At gustong pumunta sa'yo, anong gusto mo advice sa kanya? Okay, so kaya naman natin gawin yan So, syempre, basta naman, kami gusto namin tumulong sa tao Actually, alam mo ba, more than the money that we earn, it's how you help people Yung pag nakakatawa. For them, I tell them, well, syempre, mag-ipon ka. If not, we can help you one way or another. Tulungan tayo. Kumbaga, ano mo sasabihin ko sa kanya? We're here to help and in in any way that we can. So, syempre, depende ko siya kung anong pangit Diba? Kung may congenital ba yan or parang pangulang. Depende kung ano. Pagpangit ang ugali. Si Kuya Kim, kilala ko yun. Kaya kayo pag-pray nun. Pwede naman. Pwede naman. You're looking at Doc Eric Yaphuanco 20 years ago, nung hindi pa siya masyadong mayaman. Yes. Ano gusto mo sabihin sa kanya? Ituloy mo lang yan. You're on the right path. Yan. Yes. Kasi alam mo, diba nagsisimula ka, parang medyo ang hirap Parang gusto mo mag-give up. Diba? So, basta ako, you know what? One thing that helped me, there was this book, yung The Secret. The Secret. Kasi ako dati nung nagsimula pa lang ako, lagi akong hirap naman magsimula, ang hirap naman magsimula. Negative. Ang hirap naman. Buti pa si ganyan, buti pa si ganyan. So, nung tinanggal ko lahat yon at yung mindset ko na stay positive. Even if things are getting bad, kung may mga masamang nangyayari, stay positive lang. I think doon ako naging umokay. Naging from then, ang career ko, diretso na. Kaya ituloy, sabi ko tuloy mo lang, aayos din lahat yan. Kasi wala namang madali sa buhay natin. I'm sure, ikaw din, di ba? Parang sa buhay mo, may mga pagsubok. Akala mong may mga times na akala ko wala na akong career, di ba? Yung pandemic, di ba? Nagpapanik na ako. Sabi ko, siyempre luho, trabaho namin Siyempre unahin ng tao pagkain, upa, di ba? So, may 4 na taon yun. Oh, di ba? Diba? Pero surprisingly, yun pala yung pinakamalakas namin. Ang galing, ano? Diba? God is good. God is good all the time. Yes, exactly. Do you think that you're blessed by God? Yes. That's why ako talaga in return, ako medyo religious ako Talagang I pray before every surgery. I pray every Sunday. Talagang medyo madasalin akong tao Kasi nga minsan iniisip mo na parang, do I deserve this? Kasi kumbaga, ang daming doktor ang dami ng plastic surgeon pero isa ako sa pinakasikat. Kaya ako very thankful ako. Very thankful ako. Hindi ko inaabuso itong regalo ni Lord sa akin. No? Ganda. That's a spirit of gratitude. Yes. God is good all the time. Yes. Ako sobra akong grateful. Very, very grateful. And Doc, I'm also very grateful that you guested in the show. Yes. Anything for you. Thank you. Again, si Doc po, patagal ko na pong kaibigan to. Kasama ko po sa Euromonkeys, kasama ko sa Cruiserheads, kasama ko sa Brixton Boys. Exactly. Ang dami po namin ginagawa together ni Doc Yapi. But today, nakita nyo naman at narinig nyo naman ang ibang side ni Doc Yapi. Yes. And he's a jolly fellow, very blessed and very thankful all the time. Doc, maraming salamat. Thank you for guesting. Yes, maraming salamat din. Thank you very much. Thank you very much. Isang malaking karangalan and I'll see you tomorrow. Yeah. O nga pala, tomorrow.
Okay, maraming salamat. Thank you very much again sa pagsama niyo po sa atin sa Ano Ba Talaga with Kuya Kim. This podcast is brought to you by the Pod Network and Spotify PH. Please press the follow button and rate the podcast kung nagustuhan niyo po ito. Maraming salamat. God bless you. I'll see you next week. The Pod Network Entertainment. The opinions of podcast creators, hosts, and guests are not necessarily reflective of the official stance of the Pod Network Entertainment, its hosts, or other network programs. The content created by the people behind the podcast is personal and not meant to harm any religion, ethnicity, group, organization, company, or individual.